Matapos nga ng ilang buwan na malaglag dito ng Los Angeles Lakers dito sa playoffs, ay muling nagparamdam dito si LeBron James ng kanyang pagsasanay at paghahanda dito nga para sa 2024 Paris Olympics. Gaano nga ba kalaki ang tsansa na muli nilang makuha ang kampiyonato? Tara't pag-usapan natin yan. Kapag basketball ang pinag-uusapan ay automatic na NBA kagad ang isa sa pumapasok sa isip natin na pinakamagandang liga dito nga sa buong mundo. Bago pa sumikat yung ibang liga gaya sa Europa, Australia at maging sa Japan, ang pinakasikat talaga na liga ay ang sa Amerika na NBA. Pero tila nga ba matapos ng ilang taon na pamamayagpag dito ng liga, ay tila nga ba unti-unti naman nawawalan ng respeto dito sa world stage ang Team USA. Lalong-lalo na nitong nakarang FIBA World Cup na ginanap dito sa Pilipinas na kung saan tinalo pa ng Team Canada dito nga ang Team United States. Dahilan para mas lalong bumaba ang pangalan dito ng Team USA dito nga sa world stage. At syempre kaakibat niyan ay ang pagbaba rin dito sa respeto sa NBA. Lalong kumalat yung usapin na unti-unti na nga nadodomina dito ng mga European players dito nga ang Amerika. Lalo pang na-trigger ang mga NBA players matapos nga maglabas dito ng komento ang isang American Olympian dito nga sa track and field na si Noah Lyles. Sinabi niya dito na bakit nga daw ang mga NBA players ay umiikot sa isip nila na world champion sila kahit na ang mga participant na teams ay sa loob lamang ng Amerika. Sinabi niya dito ang world champion daw na title ay ang pakikipagkumpetensya dito nga sa iba't ibang bansa. Hindi daw kagaya ng NBA na sa Team USA lamang. Kaya naman dahil sa komento niya na ito ay unti-unti na ngang nabuo ang isa sa pinakamalakas na lineup na sasali ngayon dito sa Paris Olympics. Na kinabibilangan dito nila Bam Adebayo, Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday, LeBron James, Kawhi Leonard at Jason Tatum. Sa sobrang tindi ng lineup na to, halos wala ka nang may isip na team na makakatalo dito. Kahit pagsamasamahin pa ata yung pinakamagagaling na players dito sa Europa, kasi tingin ko walang kahirap-hirap na tatalunin lang to ng Team USA. Kahit natignan natin dito yung nailabas na lineup ng France, ay halos mga several NBA players din na maglalaro dito. Siyempre, mabibigyan din to ng ilang magagandang laban kagaya na lamang dito ng Team France na kinabibilangan ng Rookie of the Year na si Victor Wembanyama at Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert. Siyempre gayon din dito ng Team Serbia na pinapangunahan ng MVP Nikola Jokic. Sa kabilangan lahat ng binanggit ko na team ay wala pa rin ata makakatalo dito sa lineup ng Team USA. Kaya kumpara sa akin kung pag-uusapan lang ay tila nga ba formality na lang ang mangyayari dito. Walang kahirap-hirap, gold medal agad ang makukuha dito ng Team USA. Napakababang tsansa na nga lang ata na hindi pa sila manalo ng gold medal dito at sa tingin ko naman ay malabong mangyari. Ayun, enjoy na lang natin ang moment dito dahil minsan lang nating makikita ang pagsasama dito ni LeBron James at Stephen Curry sa loob ng iisang team. Baka meron ding huling posibilidad na ito na nga ang huling beses na sasali dito si LeBron James sa Olympics.